Nako, delikado to mga Casimero fans, no? Ito pa lang si Saul Sanchez, ngayon lamang dumating sa Japan, October 9. Delikado to si Saul Sanchez at itong si Casimero umuusok. Pero may tanong ako, At may nagkwento sa akin, ito daw coach ni Jandrel Casimero, parang medyo nawawalan daw ng confidence. Totoo ba ito? Pag-usapan nga natin at gusto ko lang sabihin sa inyo na mahirap tong ginawa ni Saul Sanchez At syempre sa mga nagtatanong po sa ads at saka sa kung saan mapapanood ng legit, meron na akong balita sa inyo. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Hindi siguro mawawala ang Casimero update this week dahil fight week na po ni Casimero, October 13, Casimero versus Sanchez. Pero Saul Sanchez, ang akala ko nasa Japan ka na. Kakarating mo lang. Buti sana kung Pilipinas lang at same time zone eh. Parang delikado po ang ginawa ni Saul Sanchez. Hindi ko lang alam kung makapag-adjust siya. Alam mo, tayo, lagi nating nirereklamo, yung mga Pilipino, yung mga fans, sinasabi natin dapat more than a couple of weeks bago pumunta dun sa lugar ng paglalabanan. Samantalang ito si Saul Sanchez, ngayon lang nakarating. October 9, 4 days before his fight. At hindi naman siya galing sa same time zone, sa iba po, sa US. So, ibig sabihin, ng umaga gagawin niyang gabi at ibig sabihin po niyan, 3 days na lamang, weigh-in na. So, paano yan? Tulog pa yung katawan niya. So, this is gonna be a big disadvantage po dito kay Saul Sanchez. Kaya talagang posibleng pabaksakin siya ni Casimero. Lalo na ito si Casimero. Umuusok yung katawan Diba? Umuusok yung katawan ni Casimero. Hindi lang ang katawan, pati yung ulo siguro ni Casimero umiinit. Hindi, at least yung kapatid niya umiinit yata ulo na naman sa akin no? Kasi wag mo na ako awayin. Magtratrabaho ako ng maayos dito. Anyway, sabihin ko na sa inyo muna, bago ko sabihin sa inyo tungkol dito sa confidence ni Jason, kasi may nagsumbong sa akin na para daw, parang dati kasi kumbinsido sila na knockout ang gusto nilang makita, pero parang bumabait daw, baka naman nagsasaywar lang. Yan ang sabi nila. Anyway, yung sa mga nagtatanong po sa ads, wala pa talaga, So, ang pinaka-explanation, nagawa na ako, pero sa tingin ko pinaka-explanation, hindi pa makapag-decide yung mga ads maker kung sino talaga lamado or dihado or gano'n ka lamado or gano'n ka dihado. Kung ako magbibigay ng ads, lalaman ko pa rin si Casimero dyan. Kasi promotions niya yan, taga rito siya, matagal na siya sa Japan, at mas may experience siya. Yung training at saka condition lang naman talaga laging tanong dyan kay Casimero. Plus, eto, aminin ko na sa inyo magaling yung Saul Sanchez at may mga natalo siya na magagaling pero yung level po nila magkaiba talaga. Yung level ni Casimero sa tingin ko mas mataas lalo na kung 100%. The only again, kahit yung mga ibang analyst magsasabi na condition lang talaga Pero bakit ako inaaway niyo pag sinasabi kong condition lang problema ni Casimero? So hindi pa niya ka-level yan, pero bawal siyang matalo diyan. Dapat talaga i-knockout niya yan. Pero alam ko rin na mas maganda rin pag makakuha siya ng rounds. Pero pangit pag masyadong close yung laban. Kasi hindi naman ini-expect ng tao, lalo na pag 100% na mahirapan siya kay Saul Sanchez. Kung nahirapan siya kay Saul Sanchez, paano pa kung ang mga kalaban niya yung mga gusto niya makalaban, yung mga Inoue, yung mga Takuma, yung mga Nakatani. Wala na. Yan, so sa pala, kung saan po mapapanood yung laban ay sa Unext po. So Unext, bili lang kayo ng account sa Unext. Unfortunately kailangan nyo po ng VPN dyan. So yun po yung legit. Alam ko may mga magla-live din naman dyan, mga pumipirata Ang problema, pag mag-live na naman tayo baka naman kumbaga magreklamo na tong TBP wala nang kita sa pay-per-view, nililibre pa ng mga vloggers, maawa naman kayo kay Casimero, 'di ba? May bayad yung Unext 'di ba? Paano kikita yung promotions at saka yung Unext kung mga vloggers ililibre lang. 'Di ba? Kung gusto niyo mapanood, bumili kayo ng Unext. Mag-VPN kayo Japan. Yan ang masasabi ko sa inyo. Pero lastly, I just wanted to say this. Nakita ko tong picture ni Casimero. Mukhang okay naman. So,
Yung katawan walang problema eh. Mukhang maganda yung katawan. Gusto ko makita yung mata ni Casemiro kung okay ba siya o hindi at saka the way he speaks. Kasi doon mo makikita kung okay talaga eh. The good thing with Casemiro, kahit halos mamatay na yan sa weigh-in dahil sa sobrang hirap kumuha ng timbang kahit sino naman, pagka kinabukasan talagang nakaka-recover naman. So basta bigyan lang siya ng mga pagkain or kung ano mang kailangan para maka-recover, at pag naka-recover siya pwede na. So again guys, yung aking initial prediction sa mga nagtatanong, hindi naman nagbabago eh. At hindi po ako nagkukunwari dito. Prediction ko to ha. Iba yung prediction sa gusto kong mangyari. Pero gusto ko talaga ring manalo pa siya para tuloy-tuloy pa yung usapan. Wala mang problema eh. Again, walang personal lang po sa akin kahit na pinipersonal ako ng iba dyan. Wala naman akong pakialam. Basta ako nagtatrabaho lang na maayos, sinasabi ko lang kung nakikita ko. Pero mali talaga yung ginawa ni Saul Sanchez na pumunta lang sa Japan ngayon lang. 4 days, 3 days before the weigh-in. Diba? Parang okay lang sana kung pareho yung time zone eh. Hindi mo alam kung yung weather, 'di ba? Ganyan ang ginagawa natin sa Tabay, biglang hindi makaka-adjust, mananakaut 'yan. Pag hindi yan naka-adjust, umaga sa gabi, tapos hindi ko alam kung sanay na yan sa ganyan. Pero, siguro ginagawa na nila yan dati at ginagawa naman yan ng karamihan ng mga boxers. Pero not against sa power puncher. So, sayang, may advantage sana siya sa condition, may advantage sana siya, mas bata siya. Kaso binigyan niya ng disadvantage yung adjustment ng katawan. Ay, 'di ba? Agree kayo sa akin o hindi? Totoo 'yan. I mean, again, ako naman, guys, sa mga nanonood dito, kung may magandang ginawa si Casemiro, walang problema. Pag may pangit, sabihin din natin, 'di ba? So, yun ang isa na pwede natin gawin. Yung pinaka-final prediction ko guys, sa after weigh-in. Ang weigh-in yan sa umaga din naman o tanghali. Malamang umaga pa lang nagtitimbangan na yan. Tapos yung parang ceremonial na weigh-in sa tanghali yan ilalabas. So malamang mga October 12 yan. So October 12. Yeah, October 12 yan. Mga tanghaling tapat yan. So, pag-usapan natin yan ng kung anong nakita natin tapos tingnan natin kung magbabago yung paningin ko dito kay Casemiro. Sana itigil na ni Casemiro muna yung panonood ng video, lalo ng video ko para hindi siya mapikon. Yung utol niya, mo siyang mag-live na mag-live, wala na tayong magagawa yan. But ulitin ko lang din po, no, just in case nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, naghahanap ka pa rin kung saan makakatalpak. Ako na po nagsasabi na sa Arena Plus mas maganda. Unang-una, may cashback ka kay Pauka Sports, 100 pesos. Ibig sabihin ko po niyan, kung mag-message ka po sa Facebook page ko, may frequently asked question po doon. Kuhanin nyo lang yung link, click nyo yung link, doon po kayo mag-register, tapos mag-deposit po kayo ng minimum 100. Kailangan minimum 100. So kung gusto nyo mas malaki, walang problema kung may pera kayo. Tapos send nyo po sa akin yung screenshot na nag-deposit kayo ng at least 100. I-Gcash ko po sa inyo pabalik yung 100. Now, alam ko wala pang ads yung kay Casemiro. Sana meron na pagka-register nyo. Pero binigay ko na yan. Hindi ko na yan babawiin. Sa inyo na yan. So bahala na kayo kung saang sports nyo. Yan o, maraming basketball dyan. May NBA, may boxing din paminsan-minsan na iba. Although nandyan din yung ibang ads ng ibang mga big boxing event, bahala na kayo. Basta pag nabigay ko na, hindi ko na babawiin. Okay? So, basta ang masasabi ko lang, ang pinaka-latest update ko lang dito, bakit ngayon lang dumating si Saul Sanchez sa Japan? Mahirapan siya niyan. Mas mahirap mag-adjust. So, which means also pressure din to kay Casemiro na dapat in-knockout niya yan. So, sa mga nagsasabi na sabi ko nga, okay matalo sa talagang ka-level niya. Magaling si Saul Sanchez, pero in reference to the experience, paakyat pa lang si Saul, wala pa talaga nakakalaban na matindi yan katulad ng kay Casemiro, na marami nang nakakalaban na matindi. So, bawal pa rin matalo hindi pwedeng matalo. Yun yung ano pala, nakalimutan ko sabihin itong kay si Coach Jason, parang okay lang matalo kung magaling. Hindi naman ganun kagaling yung Saul Sanchez. Or magaling, hindi niya ka-level. Kasi kung magpapatalo na rin siya, wag naman kay Saul. 'Di ba? Kung matatalo na rin siya, wag naman kay Saul. Doon kina Inoue, kina Takuma, kina Nakatani, kina Stephen Fulton, kina Marlon Tapales, yung mga ganun level, yung mga world caliber level.
level. Ito, nag-world caliber level, hindi nga umubra. So, yun lang naman ang sinasabi ko, guys. So, kayo ano sa tingin nyo? Mali ba yung ginawa nila? Iyan ang tama yung ginawa nila. Maaga pumunta itong si Casimero. So, at least mas nakafocus. So, yun. Kita-kita tayo sa next update ko. Bukas may update na naman tayo. Hindi ko lang alam kung makapag-live ako. Baka sa gabi naman bukas. Mamaya kasing alas 4, basketball ako eh. Salamat guys. And peace! And kita-kita po tayo dyan ha. Wala nang, huwag tayo magpersonalan.